Severe tropical storm na si Leon, inaasa magiging typhoon category ngayong araw or within or next 12 hours. So maghanda. At extreme Northern Luzon, pinakahanda na lalo na sa Batanes Group of Islands dahil inaasang aabot sa super typhoon category itong si Leon sa susunod na 24 within 48-hour period. Tropical Cyclone means siglang number 1, nakataas na sa dalawang bahagi ng buong Northern and Extreme Northern Luzon kasama ng ilang bahagi ng Bicol Region, lalo na sa Camarines Norte. At mga uulanin ngayon sa hilaga-silangan ng Luzon hanggang Bicol Region at sa nalalabi na bansa, tatalakayin natin ngayong tanghali. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, October 29, 2024. Ang oras nating boss ngayong magtatanghali na kay alas 11:35 na ng magtatanghaling tapat. Aktibo na ang mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa Extreme Northern Luzon, lalo na dyan sa bahagi ng Cagayan Valley. Unti-unti na namang nakakaramdam sila ng mas maulap na yung papunin dyan. At base sa 11:35 AM lightning strikes, nasa 61 total lightning strikes na po ang nasasagap ng aking lightning detection system dito sa Caloocan. Sa iba't ibang panig naman ng katimugan ng Metro Manila, kabilang na ang South Luzon, may mga ilang pagtulog at pagkidlat din. So ingat po dahil sa patuloy nang nagtatabers ang southwesterly surface wind flow na nakahatak ni Bagyong Leon na nasa severe tropical storm at maya-maya ay asahan nang aabot ito sa super typhoon category. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy po umiiral dito sa amin sa Caloocan ngayon. At medyo nagkakaroon ng problema yung ating automatic tropical cyclone forecast system mula sa Hawaii. So medyo nagkakaproblema. At naka-indicate siya walang weather. Ibig sabihin walang data na pumasok. So kaya lumalabas ganyan. Wala lang data pumasok kasi nagkakaroon pa kahapon pa ng problema yung automatic tropical cyclone forecast system sa Hawaii. Sa lowest temperature na ito lang, naka-weather station kaninang 4:48 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kahapon, nasa 31.8 degrees ang temperatura namin. Kahapon ito ng hapon at 1:28 PM. Meaning, medyo bahagyang mataas, pero nasa 41.3 degrees Celsius ang pinakamataas na init pandaman namin since kahapon. Samantala, sa ating PH6 in past 25 hours, itatabi natin na nangunguna pa rin ang Davao City na may pinamataas sa 35.6 degrees Celsius ang kanilang temperatura dyan since kahapon. Sa lowest naman, sa Baguio City, pinakamababa na, balik sa 17 degrees Celsius ang almost stationary nila na pinakamababang temperatura sa bansa. Sa Inula naman, ang Apari na nasa 27.2 degrees Celsius naman, ang pinakamaraming ulan na ibuhos since kahapon. So, unti-unti nang nakakaramdam sila ng bugso at mga ilang kalat-katang ulan dahil nga po sa paglapit nitong si Leon. Sa atin namang outside humidity, katamtaman, 79% ang ating water moisture concentration, yung ating hygrometer, pero bumaba ng 1% since last hour. Detected pa rin ang presensya ni Leon at 1,005 hectopascals, ang pinakamababang atmospheric pressure dito sa amin sa Caloocan at mabagal itong bumababa since last hour. Mapapansin ninyo, kaninang madaling araw, mabot pa sa 1,004 hectopascals ang lowest atmospheric pressure. So, nare-detect lamang ang presensya ng low pressure area o ng anumang bagyo malapit dito sa amin sa Caloocan within 1,000 o within 500 kilometer range mula dito sa amin sa Caloocan. Sa ating low tide status, so far ay may 2 oras pang mahigit para mag-low tide. So, nasa moderate o katamtaman ang moderation ng high tide o low tide, pagitan. So, kung sisilipin natin kung gaano ito kataas, well, hindi naman umabot ng 1 meter, ay nasa 0.8 meters lamang ang pinaka-maximum. Pero below 0.8 meters na po siya. Pero despite na medyo hindi maabot sa 1 meter ang high tide natin, kasabay naman ang matinding sungit ng alon sa bansa. Dahil nga po sa presensya ng bagyo. Kung sisilipin natin, gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring for significant wave height, mula dito sa ating
ginagamit ay delikado na po pumalaot sa buong bahagi ng Lolo Luzon, mapakanluran man yan o mapasilangan. Base dito sa ating latest na significant wave height, yung taas ng barb ay umaabot na po sa mahigit 4 to 6 meters at wala sa pinakasentro ni Leon, within 24 hours, umaabot na ng mahigit sa 6 to 9 meters ang taas. So, totally bawal po pumalaot dyan at maging sa mga flights na dadaan sa ruta na yan, automatic bawal munang dumaan. Iwas muna sa mga eroplanong dadaan patungo ng Taiwan. So, iikot muna sila dito sa may bandang China bago lumapag ng Taiwan. At base dito ay dito mula sa may bandang Isinodol Luzon, lalo na sa Batanes Group of Island, umaabot na po sa mahigit 4 meters ang taas ng alon. Totally delikado po pumalaot dyan. So totally wala po munang tatawid mula sa baybayin ng Apari o anumang bahagi na yan ng dulo ng Cagayan Valley. Yan sa Hilaga, bawal mo na tumawid at pumalaot. Lalo na sa silangang baybay ng Cagayan hanggang dyan sa may bandang Kasiguran Aurora, maabot po sa 1.25 to 2.5 meters ang alon. Sa Kalura naman, ang buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, ay totally bawal po munang pumalaot at within 24 to 48 hours, inaasahan nating mas lalawak ang coverage ng mataas na alon hanggang dito sa may bandang Bico Region sa Silangan at sa Kalura naman hanggang bandang Zambales po. So dyan sa area niyan hanggang bukas, habang nararagasa itong bagyong itong si Leon, patungo nga po sa katimugang parte ng Taiwan, na kung saan inaasahang maglalandfall ito, approximate mga 1 po yan o bandang ados na madaling araw, ay makikita pong magiging mas mataas po, umaabot sa 9 meter ang grabing alon. So napakadelikado po umalaot dyan sa susunod na dalawang araw, at least approximate yan, mga 2 araw pa, magiging malupit ang alon dyan at hanggang sa may bandang Bico Region. Pero dito sa bahagi ng Kaluran ng Visayas at ilang areas ng Palawan at buong Mindanao mukhang okay naman, kaya naman pumalaot. Ingat na lamang sa medyo nakataas na gale force winds kahit papano dahil yung traversing pa rin yan ng southwest surface wind flow na nakahatak nitong si Bagyong Leon. At so far dito rin sa may bandang looban ng Southern Luzon. Ingat lang sa bugso ng hangin dahil nga po sa southwesterlies inflow na hinahatak ngayon ni Bagyong Leon. Samantala, nanatiling unsettled po ang ating geomagnetic field base dito sa ating space weather status. Na-post ko na rin yan sa Facebook page since kahapon pa yung status ng geomagnetic storm. At least mga minor to moderate at possible mga KP 5.66 index ang inaasang aabot. So far, medyo kalmado ang ating solar flare pero yung ating photon packs tumataas pa rin sa S1 to S2 ang solar photon pack. So, na-post ko na yun ang magiging epekto niyan, ha? So, sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:50 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:28 PM ng hapon. Pero sa moonrise, palubog pa lamang ngayong kasalukuyan ang buwan, nasa 48 degree elevation. So, inaasahan pang kinabukasan pa ng madaling araw at 3:53 AM pa ito magmo-moonrise. At kinabukasan naman na ng hapon na ito lulubog at 3:30 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, well, matik na po, magiging maulap po ang ating maghapon hanggang sa susunod na 3 araw na yan. At magiging maghapon, asahan din ang mga localized thunderstorms at mga aasahang kalat-kalat na pag-ulan. Lalo na dyan sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, ha? Pababa na yan ng Camarines Norte na mas makakaramdam kayo ng maulan-ulan na dyan dahil sa concentration ng water vapor. At yung chance na pag-ulan naman dito sa amin, sa Caloocan, nakataas sa 100%. Well, expected na po yan within 3 days. Hanggang bukas na naglalaro sa hanggang 87% ang chance ng pag-ulan dahil nga po dito kay Leon. Ayon sa lowest temperature expected, 28 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Sa ating local weather advisory, bagamat late na to, kaninang madaling araw pa ito ni-report, ay base naman sa huling report ni Pag-asa kaninang maga na mataan ng sentro ni severe tropical storm na si Leon na sinundan na nga po yung aking report na nasa layong 665 km east of Siagay, Isabela na or 655 km east of Tugigaraw. Well, dyan naman talaga ang reference point
Since kahapon, puro Palanan, Isabela ang aking reference point. Na may maximum sustained wind 110 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 135 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ang napakabagal pa-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Well, until now, alam kong medyo mabagal-bagal talaga ang kilos nitong si Leon. Talagang humahagod pa ng lakas at nagkakaroon na siya ng center eye wall dahil sa kabagalan ng kanyang pagkilos. Medyo bumibilis and then bumabagal. Pakadyot-kadyot ang nagiging kilos nitong si Leon mga nakaraang araw pa. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po sa ating himawari na rainbow combination. Wala dito sa Google Map na nagkaroon na ng bill, may bayad na raw yung kanilang services, kaya wala tayong magagawa. Pero unti-unti nililipat na natin yan sa isang map na libre nating magagamit. Hindi gaya ni Google Map, nagpapabayad na rin sila. So, wala po tayong magagawa. Anyways, makikita po sa pinakahimawari satellite imagery ay ang maulap na ito, yung auto rain band na ngayon na nagpapang-abot sa kanluran ng Northern Luzon, umaabot na dyan sa bahagi nga po ng Bicol Region. Nakataas yan sa tropical cyclone wind signal according kay Pag-asa hanggang ang areas na yan na nasasakupan na yan ng kaulapan na yan. Yan, yung area na yan. Tropical cyclone wind signal yan, nakataas kay Pag-asa. Pero ang buong bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, o halos magsi-Central Luzon, pagitan, nabanggit ko na nga po mula dyan sa may bandang Benguet, Nueva Vizcaya, hanggang dyan sa may bandang Quirino, pataas ay tropical cyclone wind signal number 1 na nga po, itinaas na yan ni Pag-asa. Bagamat hindi pa totally umaabot ang dangerous WAT na 62 km, pero maganda na rin maagang nag-aabiso si Pag-asa para makapag-prepare dahil hindi pa nakaka-survive o nakaka-recover ang ating mga kababayan lalo na sa bandang Bicol Region at Batangas. So, naging exaggerated tuloy ang report ni Pag-asa. Anyway, yung mga ulan din ngayon sa bahagi ng Batanes Group of Islands, sa buong Santa Ana, Cagayan, hanggang Palanan, Isabela, Kasiguran, Aurora, buong Quezon Province na po yan. And the rest, pababa na yan ng bandang Polillo Islands, kabilang na pababa ng Bicol Region mula Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, nakakaranas ng ilang light to moderate showers na ngayon dyan, ang buong bahagi ng Camarines Norte at Sur. Medyo moderate at mga ilang drizzle rains na rin nararamdaman ng mga taga Tabaco, Iriga, pababa na yan ang dulo ng Sorsogon at dito nga po sa area ng Bulusan, medyo nakakaramdam na po sila ng mga ilang light to moderate drizzle rains. Pagdala na pananggalang, just in case, hindi naman totally magiging masungit ang panahon ninyo dyan, pero yung ulan ay pag-ingatan pa rin sa mga posibleng pagbaha sa loob ng 24 o within 48-hour period. Habang nandyan sa presensya ang auto rain band ni Leon. Pero mas mag-iingat lalo at magiging handa ang bahagi nga po ng Cagayan Valley at ang buong Isabela. Siyempre, madadamay na rin sa mga uulanin ang bahagi ng Apari, Cordillera Region, yan, hanggang Ifugao na po yan, mula sa buong bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, hanggang San Fernando, La Union, of course. Kasama na ang Benguet Baguio, hanggang unti-unting umaabot na sa bandang Dagupan ang presensya ng ilang light to moderate showers, ang mga aasahang mga uulanin dyan. Mula Central Luzon naman, mula sa pagitan ng Tarlac at Nueva Vizcaya, Ecija, pababa na yan ng Pampanga, Agapan, Nueva Ecija, San Miguel, pababa ng Baliwag, and the rest ng Bulacan, all the way papasok na po ng Metro Manila. Unti-unti na tayong nakakaranas ng mataas na water vapor dyan. Mga light at ilang moderate showers na po ang nararamdaman, lalo na sa Central Luzon. Wala naman sa bahagi ng Calabarzon, kung titingnan natin sa pinaka-Himawari 8 dito, yan, para mas kita. Makikita nga po na mula sa buong bahagi ng Calabarzon, unti-unti na nakakaranas ng mas maulap na yung papuri na yon, very gloomy na po. So expected pa rin ng mga isolated light to moderate showers din ang nakikitaan natin dito sa satellite imagery. Pagkakaroon ba ng heavy rain potential sa mga area na yan hanggang Batangas? Kasi may mga Batanggenyo tayo na nagwa-worry at nagtatanong sa inyong lingkod. Huwag po kayo mag-alala, mga ilang pag-ulan lamang, mga ilang light to moderate showers at wala naman tayo nakikitaan na matinding ulan ang mararanasan ng mga taga-Batangas. Probably mga isolated na ilang light to moderate showers lamang ang mangilan-ngilan nabubuhos sa bahagi ng Batangas. Hindi naman masyado magpapang-abot ang pinakadelikadong bahagi ni Bagyong Leon. So wala pong dapat ikabahala ang ating mga Batanggenyo
mga ilan ulan lamang ang mararanasan. Kasama na ang San Pablo, Calamba, Laguna, all the way hanggang Lucena, Kapuyan. At papunta din sa may bandang silangan ng Katimunan, Quezon, mas unti-unti na silang nakakaramdam ng mga ilang light to moderate showers. Heavy rain potential, hindi pa masyado, ilang clusters lamang ang mas nakikita natin sa satellite imagery dito sa bahagi nga po ng Bicol region, dyan sa bahagi ng Camarines Norte, so ingat pa rin po. Pero kung i-compare natin kay Bagyong Christine, so far, hindi naman ganoon katindi ang mararamdaman ng mga taga Bicolano. So, wag po masyado tayong magpanik. Medyo, yung mga ilang ulan lamang, mga ilang some heavy rain showers na biglang bugso na uulan, then bugso na hangin, then titigil kagad. So, wala po tayong alalahanin masyado. Hindi gaya nitong nakaraang bagyong Christine kasi ay nag-traverse kasi ito sa kalupaan ng Northern Luzon, kaya mas malapit na naapektuhan naman ang Kabikulan. So, yun po ang naging difference. Hindi gaya ni Leon ngayon, mas malayo siya sa bahagi ng malalaking kalupaan ng Luzon. So, hindi magiging katulad kay Christine ang mangyayari na magagawa ni Leon sa atin. At wala naman sa buong Mimaropa, magiging light to moderate and some heavy rain showers ngayon ang nararanasan, lalo na dyan sa bandang El Nido, Puyo, Taytay, pababa ng San Vicente, Rojas, and ilang bahagi ng Araceli. Maulap din sa Puerto Princesa at hanggang dyan sa dulo ng Quezon, Nara hanggang sa Prono, Espanyola. Magkakaroon ng mga ilang maulap dyan, pero medyo mas moderate dito sa bahagi nito ng Brooks Point at Batarasa. Hindi gaya din sa may bandang Puyo, paligid ng El Nido, Quezon Island hanggang Rojas. Mas mga moderate and heavy rain showers ang mas makakaranas po dyan, kabilang na ang Oriental Mindoro. Mga ilang light to moderate showers ang uhiran. Kasi na rin sa Himawari 8, mas uulanin ng mga ilang kalat-kalat na mga pagulan na may ilang pagkilat at pagulog and the rest ng South Luzon at west portions ng Visayas, kabilang na ang buong Panay Island, Negros Region, ayan, mga ilang light to moderate at mga ilang bugsuan lamang na panandali ang heavy rains ang medyo mararamdaman ng mga taga Iloilo at Guimaras Island at dito sa katimugan ng San Jose de Buenavista at Tobias Cormier. Ingat po dyan sa mga area na yan, medyo mas malakasan ng ulan dyan. At dito sa may bandang Bacolod, dito sa kanluran ng Bogo, pababa ng Benalbagan, Himalayan City hanggang Ilog, ay medyo mga moderate and some heavy rain showers po umiiral. And the rest ng Central Visayas, bagamat katamtaman, mga isolated na mga pag-ulan ang medyo iira sa inyo dahil sa traversing ng Southwest Philippine Flow na nahahatak ni Bagyong Leon all the way hanggang dito sa may silangang bahagi ng Samar Region at nakakaranas kayo ng mga moderate to heavy rains, ang mararamdaman pa rin ng mga taga Northern Samar. Nakataas nga po sa tropical cyclone wind signal number 1 nga po ang dyan sa bahagi nga po ng Northern Samar. Kasama ang paligid ng Pambulan, Lawang at Lavezares o Allen. Ingat po dyan dahil nakataas daw sa TCWS number 1 ang area na yan. Pero mula sa bahagi ng Gamay, pababa ng Catalogan, Oras Dolores hanggang Borongan City, mas maulap lamang tayo, mga ilang light to diesel rains at mga ilang gale force winds na at least 44 kilometers per hour ang estimated. At sa lalabi ng mula sa may bandang Bohol at Northern Mindanao, makakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate diesel rains na may ilang bugso ng hangin lalo na sa mga taga Surigao del Norte, Dinagat Islands at Siargao. Ingat po, malakas ang bugso ng hangin dyan kahit na malayo-layo ang distansya diyan ni Leon. Yung southwesterlies inflow kasi ang medyo concern na magpapabugso pa rin ng hangin dyan at magkakaroon pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pagulan. So, mas maulap din kayo dyan and the rest ng Northern Mindanao hanggang Zamboanga del Norte. So, nakakaranas din ng mga ilang kalat-kalat na pagulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na dyan sa bahagi ng Dipolog City, Sindangan at Iloy. And the rest ng Zamboanga del Sur mula sa Pagadian, papasok ng buong Maguindanao. So, sakop ang buong Cotabato at Sorsogon din na medyo mas moderate ang lagay ng panahon ninyo dyan. Pero mga ilang party at gloomy ang umiiral. Despite na moderate din sa bahagi ng Davao del Sur, magiging party cloudy din ang iiral sa inyo dyan na may kasamang medyo humid na panahon. So, medyo wala tayong magiging problema dyan. Magiging mas mataas ang magiging temperatura lamang dyan. Kabilang na ang Davao de Oro, ang Postela Valley, hanggang dyan sa may bandang dulo ng silangan ng Bislig. Magiging partly to most ikaw din lamang at may ilang isolated rain showers na may ilang minsanang bugso ng hangin ang medyo umiiral. Bunsod pa rin ng nahahatak na southwesterlies surface wind flow.
At kung pagbasa naman natin yung estimated rainfall dito mula sa Doppler imagery ng CMMS, makikita ang mga nakakaranas ng mga ilang bugsuan ng hangin na may biglaang bugsong ulan ang nalalabi pa rin ng bandang Cagayan Valley. Yan o sa may bandang silangan ng Northern Luzon hanggang Camarines Sur area. So sa area na yan, pag-iingat po sila dahil medyo pabugso-bugso na po ang mararanasan ninyong mga pag-ulan na may kasamang hangin po. So base dito, ang most of danger concentration ng precipitation ay malapit naman sa pinakasentro ni Leon. Ayun, no? Yan ang pinakadelikado, yung medyo darker color niyan mula sa pinaka-purple and pink. Yan ang medyo delikado kapag kumabig yan sa anumang kalupaan dito sa silangan ng bansa natin sa Northern Luzon. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector, pero medyo merong problema ang ating infirmary ng automatic tropical cyclone forecast system mula sa Hawaii since kagabi pa. So, medyo blind tayo sa eksaktong near real-time na status ni Leon. Magbabase lamang tayo sa at least yung uninterruptible. Hopefully, nag-update ito. Hindi rin nag-update. Kahapon pa ito ng hapon eh. Oh. So, medyo may problema po sa system ng infirmary. So, medyo blind po tayo mga folks sa maya-maya. Baka ma-restore din to. Mag-update din to anytime. So, since wala tayong mibigay na actual data kung ano na ang kasalukuyang maximum sustained wind nito. Pero expected na severe tropical storm to typhoon category na po siya base sa ating latest tropical cyclone track combination ay inaasahang within 6 to 12 hours or next 6 to 12 hours expected po na aabot na sa typhoon category itong si Leon. At kung pagbabase natin yung distansya nito, ang layo ngayon ni Leon, ito na dito na lang kasi may kita naman na ang pinaka-center eye niya. Ayan oh, may center eye wall na siya. So expected nasa typhoon category nito kapag ganito lumitaw na yung pinaka-mata niya eh. So kung susukatin natin mula sa pinaka-estimated na sentro ng pinaka-eye wall ni Bagyong Leon. So wala tayo, medyo blind tayo sa pinaka-actual details pero approximate mga lamang ay papasok na to sa typhoon category na. Dahil kita na po yung pinaka-center eye wall niya. So, i-estimate natin mula sa pinaka-current center eye wall niya. Yan. At dito naman ang gagawin nating reference point ay ang bandang Santa Ana, Cagayan. Yan. So, mula sa Santa Ana, Cagayan, ang approximate na near center ni Bagyong Leon ngayon as of titingnan natin dito sa time ni Pag-asa 12:20 ng ngayong tanghali. So mga 12:20 ngayong tanghali, near center na ngayon o distansya ni Leon mula sa Santa Ana, Cagayan, layong 484 km east-southeast ng Santa Ana, Cagayan. So malapit na talaga siya. At makikita natin dito, babasin natin yung pinaka-floater, kumikilis po northwestward, yan, ang bilis niya. So, approximately, ang bilis nito, 10 km an hour, base sa huling record ni Pag-asa. Kung babasehan natin sa kanya dahil medyo blind nga po tayo, wala tayong latest actual data. So, kung babasehan natin kay Pag-asa, nasa bilis ito na 10 km an hour ang kanyang pagkilos northwestward po. Inasahan within next 24 hours, aabot na ito ng super typhoon category. So probably mga bukas na po yan ng either ng umaga, approximate ahead of time po yan. Babasin natin sa pinaka-forecast track and symbols natin since wala tayong active na near real-time data. Makikitang medyo nagiging organized na po yung forecast ng multi and symbols natin. So mula mga bandang at 29 o bukas ng gabi siguro, ay ina-expect na po yan, umandang at 30 ng umaga, ay ina-expect na aabot ito sa super typhoon category. At mula dyan sa araw ng 30, all the way hanggang November 1, o probably mga October 31 ng gabi, inaasahang itataas ni Pag-asa sa tropical cyclone wind signal ang buong bahagi ng Northern and Extreme Luzon kasama na ang Batanes Group of Islands between tropical cyclone wind signal number 4 pababa. At pagdating naman ng 31, inaasang itataas yan, possibly, kung magre-retain sa super typhoon category si Leon, nasa tropical cyclone wind signal number 5 na yan, dito sa may bandang Batanes
group of islands. Sa mga taga Batanes dyan, nakatikim na kayo ng unang bugso itong si dating bagyong Julian kung natatandaan nyo. So embrace ulit dahil another super typhoon na naman ang babayo dyan sa inyo. Hindi man totally mas malapit kumpara kay bagyong Julian dati, mataas pa rin ang tropical cyclone wind signal sa inyo dyan. Probably ECWS number 5 po. And then tropical cyclone wind signal number 4 dito sa malapit sa bandang Babuyan Islands. And probably tropical cyclone wind signal number 3 sa may bandang Babuyan Islands at dito sa isla ng Camiguin Island pababa. Then tropical cyclone wind signal number 2 ang buong bahagi ng dulo ng Ilocos Norte kasama ng Apari at Santa Ana, Cagayan. At probably umabot yan sa bandang Tugigaraw at Isabela. And then tropical cyclone signal number 1 and the rest na mula sa bahagi siguro ng Palanan, Isabela, pababa na yan dito sa Central Luzon area. So, yun po ang estimate natin na aabutin ng tropical cyclone wind signal pagka umabot na siya sa super typhoon category. Approximate ahead of time, mga 30 na ng umaga ang panimula. So, dyan sa bandang extreme northern Luzon na binanggit natin, medyo mag-ready pa rin po tayo mga folks. Although walang significant na magkakaroon ng total landfall sa anumang malalaking kalupaan ng Northern Luzon, yung outer rain band niyan ang medyo magdadala po ng matitindi at violent rain showers ay ina-expect na magiging ulan sa extreme Northern Luzon. So medyo yun ang ating paghandain. Base naman sa multi-ensemble track forecast, wala nang nakikitaan dito na magkakaroon ng significant na tatama dito sa malaking kalupaan ng Luzon. Paliban na lamang sa posibleng umabot pa sa may bandang Basco, Batanes, ang cone of uncertainty na zino-zoom in natin. At least kitang-kita nyo po yung range ng cone of uncertainty, yung lawak ng cone of uncertainty niya, maaari pang umabot at maaari pa itong dumausdos anytime, patungo din sa may bandang Batanes, group of island anytime. So, posible pang mas dumausdos yan base sa pinaka-multi-ensemble track forecast. Malawak pa po yung cone of uncertainty niya, so maaari pa yung mas dumaustos ng konti, itbayat, or maaring mas tumaas pa ito dito. So, medyo malawak-lawak pa rin yung pinaka-cone of uncertainty niya. So, malinaw naman po sa pinaka-forecast track ng multi-ensemble natin. Yan. Pero, yung nasisiguro na hindi na ito magkakaroon pa ng tsansa na mag-traverse o mag-land po sa malalaking kalupaan po ng Luzon area. So, yun po ang medyo good news sa atin. At inasa natin by October 31 ng gabi or November 1 na po ng madaling araw, umaga, inaasang lalandfall nito sa may bandang Taitung County. Pero bahagya itong tumaas ng konti, so may bandang pinaka-seashore ng Sianggong, southeastern Taiwan. So sa mga Pilipino natin dyan, sa bahagi ng yan, medyo paghandaan po dahil sa inyo po maglalandfall direct itong si Bagyong Leon. So, antay-antay na lamang po at i-update natin yung report natin sa Facebook page para sa bagong development at kung ayos na po yung pinaka-data systems ng sa Hawaii kasi wala tayong data na kasalukuyang nasasagap. Pero at least dito, meron tayong at least ma-forecast na magiging kilos ng bagyong si Leon. So, magbabasa naman natin yung kanyang floater satellite imagery. Very organized na po at kitang-kita na po yung center eyewall ni Leon. So probably typhoon category na malamang ang itataas niya. Panigurado na yan dahil napakapulido na po at meron na po siyang center na eyewall at waving bands. Kaya unti-unti na pong susungit ang panahon ng mga taga Northeastern Luzon area. Lalo na mula sa Isabela area hanggang dyan sa may bandang dulo ng Santa Ana, Cagayan. Mas ramdam na po. Yung quadrant nga lang dahil wala tayong coordinates of magiging upper left quadrant nito, pero inasahan na natin mula kahapon yung upper left quadrant magpapang-abot yan sa may bahagi nga po ng Cagayan. So dahil po dyan, asahan po na magiging mas masungit po ang inyong panahon dyan hanggang bukas sa po yan, unti-unti na mararamdaman ninyo yan. So malinaw po sa satellite imagery. Pero itong si Trami, yung dating bagyong Christine, ay nanatili pa rin umiikot dito sa may bandang danang Vietnam. Bagamat tropical depression category siya,
pero medyo organized pa rin yung sirkulasyon nyo, napakalawak pa rin. Although malayo na yan at malabo na po yung bumalik sa bansagay ng mga kumakalat ng nakarang araw, na babalik daw sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala tayong magiging concern dyan, kundi itong si Leon na ngayon ay probably typhoon category na po itong si Leon. Kung pagbabasahin naman natin ang mga iba't ibang computer generated o yung mga computer models mula sa Global Spectral Model, yung isa nating binabantayan na convergence nagkakaroon na po ng significant na tropical wave dito sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan, medyo kumikilos yan, pahilagang kanluran din at tungo sa direksyon ng bandang southern Guam. So, medyo malayo pa siya. Probably, unang linggo na yan ng November, maaaring tuluyan itong maging aktibong low pressure area. Hopefully, hindi na mangyari. Pero sa ngayon, very insignificant pa siya sa global spectral model natin na ginagamit. Well, dahil na rin sa epekto ng steering environment sa itaas niya at kung titingnan naman natin yung mean sea level pressure, may influence pa rin ng high pressure area dyan sa may bandang Northern Mariana Islands. So medyo naghihinder pa yung development ng bagong low pressure area kung sakaling magiging invest ito, nasa ngayon convergence pa lamang. So hindi pa masyado significant yung sirkulasyon niya dito sa bandang south of Guam. So mananatili nating babantayin niya. Pero kung pagbabasin natin yung convergence, kung mataas na, naglalaro pa rin sa bandang 22 km per hour. So, nung isang araw lamang, nasa 30 km per hour. Ngayon, bandang 22 km per hour na lamang. So, napaka-insignificant pa po ng ipinapakita dito. So, probably, baka mayroong sumunod sa kanya kasi lumalabas sa mga computer models na may yung lalapit daw sa may bandang southeast ng Guam na isang low pressure area. Titingnan natin sa ating multiple agency na computer models mula kay GFS. Ayan. Wala siyang masyadong latest input. Nakakaproblema po yung mga satellite natin. Dahil mga nakarang araw, kahapon, nagkaroon tayo ng geomagnetic field na naman at itong isang araw. So medyo problematic yung ating mga satellite. Kay NavGem naman, hindi rin masyado latest. Ilang frames lamang ang lumilitaw dito. So, kung titingnan dito, wala tayong nakikita na bagong low pressure area na aktibo. So, base dito is wala. At magbabase lamang din tayo sa West Pacific Basin natin. So, mapapansin dito, unti-unti na pong nadidusog itong bagong convergence sa ating binabantayan. So, kung mangyayari yan in the next 24 hours, ay magiging magandang balita po yan. Yung bagong nagde-develop na current anomaly dito sa may bandang Mid-Pacific na sa silangan ng Guam. Mukhang malayo naman masyado to, so hindi natin masyado yan concern. At napakalabong lumapit pa yan sa bansa. So mukhang hindi matutuloy yung convergence base na rin dito sa ating West Pacific Basin o yung formation probability. Kahapon lang, mataas po yung probability niya, maabot ng 40 to 50%. Pero ngayon, mukhang nawala siya at umina yung kanyang probability. Bumalik siya sa 10 to 20% na lamang. So, medyo good news, mukhang hindi matutuloy itong convergence na ating binabantayan. So, mag-aabang po tayo just in case mag-redevelop. Dahil dito sa mga computer models, walang matinong frames ngayon na animation. Medyo problematic yung mga satellite at weather data ng Joint Typhoon Weather Centers. So, hindi tayo makapag-ulat ng medyo matino-tino. Hopefully, maayos po nila yan. Kasi talaga, malakas manira ang mga solar flare. Kasi kung babalikan natin yung almanac natin sa pinaka-space weather, ay tuloy-tuloy pa rin ang proton and EV flux. Yan ang malaking significant impact, yung mga radio at maging yung mga minor impact ng high frequency kasi. Yan kasi po ang medyo nakaka-apekto sa delivering ng mga data mula sa mga satellites. Natili pa rin mataas hanggang S2, yung photon flux, ito kasi medyo nag-i-interrupt sa mga satellite at GPS. Ito po, yung mga weather satellites, ito yung nagbibigay ng problema sa mga automatic tropical cyclone forecast system na pinifeed ng mga satellites. Yan, itong photon flux na yan, kasabay ng coronal mass ejection. Bagamat minor, pero yung photon, yung solar radiation, malakas pong makapagbigay ng problema yan sa ating mga satellite in outer space. So, mapapansin ninyo, medyo problematic yung mga lumalabas na mga data forecast
sa ating triple cyclone assessment monitoring. Pero at least meron tayong mga ilang backup na at least nakakapag-analyze pa rin tayo kahit medyo nagloloko. At dito nakikita natin na lumiit ang tsansa ng binabantayan natin convergence na maging isang invest probably. Hopefully tuloy-tuloy na yan. Samantala sa ulat din doon, bagamat medyo nagno-noisy na ang ating seismometer, pero wala naman ako namataan na medyo malakas-lakas na mga paginig so far. So kung diretso tayo sa data PDP box mula kaninang madaling araw, nanatiling kakaunti ang mga pagyanig. So mga 9 pa lamang na mga minor earthquakes at wala pang naitalang magnitude 4.0 pataas mula kaninang madaling araw. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Yan, data. At kung titingnan natin sa October na total earthquakes natin ngayong araw, actually, ngayong tanghali na. At kung bibilangin natin na sa total of 861 total earthquakes na po tayo, 813 dito sa magnitude 2.0 pataas, 46 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling wala tayong nadadagdagan sa magnitude 5 at 6 onward. So, medyo good news po yan. Pero nanatiling konti pa rin ang ating total earthquakes. Hindi pa siya umaabot sa 900 total earthquakes. May mga ilang araw pa tayo, 2 araw, para magtapos ang month of October. So, mukhang malabo na itong umabot sa mahigit 1,000 total earthquakes. Lalawas, pinakamababa ito ngayong buwan sa nakalipas na 3 buwan. So, medyo kakaunti ang ating mga naging pagyanig. Ang pinakamataas lamang na naging paglindol natin ditong huling October 2 na nagkaroon tayo ng magnitude 6.1 sa may bandang Catanduanes. And the rest, magnitude 5 na lamang. Pero malayo sa may bandang Balut Island po ito, halos vicinity na ng Indonesian Peninsula. At narito naman ating 3-day 20-day weather forecast para sa araw na this October 29, 2024. Ganito na lang po ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, October 29, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang in sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na hindi natin isama ngayong tanghali at kaninang umaga. At typical lang naman na magiging gloomy dito sa Metro Manila. At visit lamang din sa ating website para sa gustong malaman ang pinaka-dynamic events mula sa aking weather station, lalo na't bubugso-bugso na po ang aming hangin dito, maabot ng mahigit sa 36 km per hour at bugsong umaabot na ng 42 to 44 km per hour. At visit lamang din mula sa aking website at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies.
Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.